Kaya daw yung mga hayop, yung mga animals, mas mapayapa pa sila sa mga tao dahil kung ano yung purpose nila na nilagay sila sa mundong 'to, yun yung alam nila, stay lang sila dun. Ang problem sa tao daw, hindi nila kayang i-handle yung freedom na meron sila. Kasi sobrang simple lang ng buhay talaga dapat, 'di ba? Na-complicate natin. Oo, kung iisipin mo, ano lang naman parang basic necessities lang, uminom, kumain, Pamilya, may bahay. mabuting tao, 'di ba? Yun lang talaga, di ba? Ang pinaka-tinatanong ng client namin kay Sadhguru yung ano, yung parang idea ng tao ng good and bad. Mm. Tapos yung idea ng tao ng life itself, gano'n. Yung sa good and bad, sabi niya, sa mundo, ang idea natin ng good at bad, tayo mismo, tayo kung may ginagawa tayong nagwo-work para sa atin, tingin natin good yun. Mhm. Para sa ibang tao, 'pag para sa kanila hindi nagwo-work yun, para sa kanila bad yun. So parang ano, balik sa topic na hindi lang black and white yung mundo. Mm. Walang one size fits all. Parang sinabi sinabi ata ni Mark Zuckerberg yon. Ewan ko kung tama yung term ko, pero similar siya. Parang sabi niya, anything that is good to my company, parang sabi niya, doesn't mean it's good for everyone. Parang sinabi niya, parang ganun yung meaning. Oo. Pero, Nagigets ko yun sobra. Kasi kahit siya mismo aware siya, di ba? Ano kasi, lahat ng bagay pwede mo gawin sa kasamaan o sa kabutihan, di ba? Ang daming bagay na ganun. Pero, meron din siya yung idea na, ay, ibang topic naman to nila. In terms of parang ano naman to, being a better person or growing. Yung being better than someone else daw, ano siya, parang di daw maganda na ang definition mo ng being better is someone else is worse than you. Parang ganun. Kaya natanong ng client namin paano mo raw, ano daw yung yung parang thin line between wanting to be better, just to be better, at saka yung wanting to be better kasi gusto mong mahigitan yung iba. Ano yun? Siguro yung tao na nagpo-focus lang on parang maging better compared to his self yesterday, parang ganun. Tatanong niya yung ganun. Parang ang naging sagot ni Sadhguru na napaka daw nung idea na yun. Parang ginawa niya example yung school na yung numbering system. Siya daw nung isang araw, umuwi siya, parang dala-dala niya yung report card niya, pinakita niya sa tatay niya. Sabi ng tatay niya, ano to? Bakit rank 33 ka? Ilan ba kayo sa klase? Sabi niya, 33. Tapos sabi niya, di ba mas okay nga yun? 33? Ano bang mas magandang, mas mataas na number? 33 o number 1? Ano mas gusto mo? 33 million o 1 million? Ginawa niyang biro. Pero ang idea niya, yung parang parang sa idea na yun, yung ranking system ng school, parang dinedevelop niya yung mind mo na maging, siguro if you lack guidance, magiging ganun ka, magiging competitive ka in a wrong way. Pero ang niya siguro yung topic na kilala siya, si Sadhguru, yung buhay daw may dalawa lang daw talaga yung parang nagmamatter sa buhay natin. Ewan ko kung mag-agree ka dito, pero para sa kanya ito daw yun. Yung impactfulness ng activity mo at saka yung profoundness ng mga experiences mo. Kung yung mga activities mo impactful lang pero hindi sila nagre-result in parang profound na experience, hindi siya mag-work. Pero kung puro ka lang profound experience pero yung mga activities mo hindi naman impactful, parang wala rin. Parang ano daw yun? Anything outside of that daw parang ano na lang, imagination na ng tao. Anong tingin mo doon? Siya magandang culture siya, lalo na sa workplace. Diba? Isipin mo kung nagwo-work ka lang para lang pumasok sa work, kumita ng pera. Imbes na, gagawa ka ng isang bagay na impactful para sa company. And, yun nga, yung para sa akin yung profound, yun yung parang long-term effect ng
nung action na ginawa mo. Kung ano ba talaga, kung nangyari lang na nakatulong ka sa isang bagay, hindi na siya nag-affect, throughout, yung time mo sa company. Yung parang nag-work ka lang doon for the sake of working, nag-exist ka lang sa loob ng kumpanya, wala kang ginawa. Ginawa mo. So, para din siyang buhay eh. Para kunyari, nabuhay ka, para ka lang, Diba? nag-exist ka lang. Imbis na, naging impact ka sa at least one person. Kasi para sa akin, kung naging impact, malaking inspirasyon ka sa isang person lang, ay sa isang tao, tingin ko yun eh, malaking bagay yun eh. Sobra. Na parang ikaw mismo alam mo sa sarili mo na may ginagawa kang meaningful, di ba? Na hindi ka lang nag-exist sa mundo para gumising, kumain, magtrabaho, umuwi, matulog, tapos rinse and repeat lang. Di ba? Yung ganong klase ng buhay, yung parang doon mo parang, ewan ko kung gano'n to lahat nararamdaman ng tao, pero alam mo yun, yung parang hinahanap mo yung meaning ng buhay mo. May trabaho ka naman, maayos yung trabaho mo, sumasahod ka naman maayos, pero parang empty, walang meaning. Di ba? Naramdaman ko yun dati. Kaya mataas din tingin ko sa tao na parang simple lang sa buhay, na kontento na sila. Kasi parang sa ngayon, lalo na sa ngayon, mahirap maging kontento kasi ang dami bagay na pangangailangan na ngayon. Ang dami ng internet. Tapos parang lumalaki na yung bills mo through time. Kasi ginawa ko ng research paper yun eh. Kung paano mamuhay yung tao noon tsaka ngayon. Parang ngayon, sobrang dami na ng standards. Although hindi mo kailangan kailangan makisabay doon sa standards na way of living. Pero parang hirap na eh kasi parang nakasanayan mo na. Pero iba kung talagang doon ka masaya, di ba? So, going back nga doon sa taong kontento. Nga, parang para sa akin siya, parang impactful siya para sa mga tao kasi nagiging mas masaya tao. Kaya ang dami ngayon toxic na yung mga nagmo-motivate, di ba? Oo, sobra. Parang pinabumukha nilang masama yung mga taong kontento na sa buhay, masaya na sa ganitong buhay. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para makatulong, mga ganun, di ba? Pero kung hindi rin masama kung gusto mo maging milyonaryo para makatulong, pero kailangan mo unawain na magkaiba talaga kayo ng gusto ng taong to. Hindi mo pwede i-downplay yung parang kung saan siya masaya dahil lang iba yung nagpapasaya sa'yo, di ba? Kaya nung first few weeks ko ng sa work, na-discover ko yung mga motivational speaker, mga ganun. May mga napakinggan ako na parang may sense sila, pero at the same time, yung way nila ng delivery, na-realize ko ang pangit at hindi sila nagre-resonate sa akin kasi pinagmumukha nilang sobrang masama yung mga taong masaya na, kontento na, ganun. Tapos, at least ngayon, nare-realize ko na iba-iba naman talaga kasi tao na gawin natin example yung pag-workout. Ako, nagiging normal na sa akin yung pag-workout ko kasi ewan ko, yun yung sa akin nagpo-push sa akin na feeling ko may meaning yung araw ko. Pag first few hours may nagawa na akong productive. Pero kailangan ko ring intindihin na hindi siya same with other people. Baka iba yung sa kanila. Baka iba yung bagay na nagmo-motivate sa kanila, di ba? Ngayon, at least ngayon naintindihan ko na yun. Kasi ang daming sinasabi, toxic yung mga tao na, yun sabi mo, may mga toxic na motivational speaker. Sobrang dami nun, nag-scroll ako siguro 2 days ago. Parang ang daming nag-post ng mga videos sa Facebook na parang lagi nilang sabi, yun nga yung money, yun yung gauge nila ng success. Kasi ang dami ngayon katulad nga ni Elon Musk, ni Jeff Bezos, ni Bill Gates. Pati mga hindi naman bilyonaryo, mga milyonaryo. Ang na nila, ang focus nila sa company nila, yung kung paano sila magiging impactful. Kasi naging inspiration nila si Elon Musk Kasi isipin mo kung nasaan si Elon Musk about 7 years ago.
kung nasaan na siya ngayon. Di ba siya na isa sa mga richest person by Oo. net. Going back nga dun sa topic natin na impactful and profound. So, si Elon Musk yung number one na example na talagang na-execute niya yun. Kasi sobrang impactful talaga ng mga ginawa niya. Sabi ni Jordan Peterson, parang lahat ng ginawa ni Elon Musk puro impossible. Gumawa siya ng rocket na reusable. Parang imposible na yun. Gumawa siya ng electric car na nagda-drive ng sarili niya. Imposible yun. Tapos yung electric car na yun, nilagay niya sa loob ng rocket. Nilan siya sa space. Yung isa pang imposible yun. Parang sobrang siya, speechless siya kay Elon Musk. Pero di ba? Tingin ko si Elon Musk, hindi niya motivator yung pera eh. Di ba? Tingin ko wala siyang pakialam doon. Masaya siya na siguro, panigurado naman masaya siya na may pera siya, di ba? Pero naging result lang yun ng kagustuhan niya na magkaroon ng kulay yung vision sa isip niya, di ba? Kumaga, byproduct lang yung pera ng ginawa niya. Pero nag-focus talaga siya sa mission niya. Yun, hindi siya nagfo-focus sa revenue. Nagfo-focus siya sa solution na ibibigay niya. Kung kagaano ka-impact, ano ba yung impact nun. Tapos, tingin ko masyado na bibigyan ng pansin yung siya na yung richest man. Kasi yun yung hina-highlight ng media, di ba? Yun lang nakikita ng tao. Hindi alam ng tao na ang culture niya or rather ang standards niya para sa kumpanya, sa sarili niya, kahit 3 a.m. pwede niya akong tawagan para magtrabaho, di ba? Pwede, kahit saan siya natutulog, di ba? Sa kumpanya niya. Hindi nila alam yun. Ang alam lang nila, mayaman siya. Siya yung richest man alive. Ngayon, currently. Pag nabulag ka nung ganong klase ng yung pera nga. Kasi medyo rin talaga yung media. Iba yung translation nila palagi pag Kasi yun yung lagi tinitignan ng tao. So yung pinakamayaman. Siguro, syempre, bine-base din nila yan sa interest ng tao. Kasi dun sila kumikita eh. Although, medyo dirty yung pinanggagalingan. Well, ganun talaga sila. Mundo. Ganun ang journalism at saka ganun ang media. In general, katulad ng YouTube, isa-suggest nila yung mga bagay na gusto makita ng tao, hindi yung dapat makita ng tao. Diba? Akala ko dati, hinahype lang ng ibang tao na yung media ganito, yung media ganyan. May katotohanan pala talaga. Oo. Kasi doon sila kumikita nga. Oo, doon talaga sila kumikita. Pero siguro depende na lang din sa'yo para mo talaga titignan. Kung aware ka naman na ganito yung ginagawa ng media, tapos maggawa ka lang ng sarili mong research kung ano yung other side, di ba? Tapos yung balik sa profoundness at impactful na activities. Si Elon Musk na-achieve yung dalawa parehas, di ba? Sobrang profound ng experience niya at sobrang impactful ng ginawa niya. Pero hindi mo rin naman kailangan maging si Elon Musk para, di ba, magawa yung mga bagay. You can do it in small ways sa sarili mong paraan, di ba? Pwede mong gawin sa family, pwede mong gawin sa community mo, pwede mong gawin sa company. Yun yung lagi kong simula nung nag-live ako sa military, yun yung una kong ginagawa pag yung nag-start ako sa bagong work. Lagi kong iniisip paano ba ako hindi ma-fire o kung paano ko mababago yung process. Paano ko ma-improve yung business process nila. Yun yung dalawang bagay na lagi kong kailangan kong magawa yun within a year. Pero nahanap ako ng dahilan para hindi ako i-fire ng company na to. Expectations mo sa sarili mo, di ba? Hindi siya sinet ng company para sa'yo. Parang maging ganun yung pag-iisip ko pag papasok ako sa work. Parang hindi ka lang nag-i-exist sa office, di ba? Kasi yun yung tingin ko mag-result sa akin na magpupush sa akin na talagang magtrabaho ng maayos. Hindi lang maayos parang i-improve yung kung paano ba yung day-to-day
ano ko work ko. Paano ko ma-improve yung day-to-day work ng mga mga coworker ko. Hindi lang ako kasi syempre most ng company ngayon team environment. So, Alam mo, naisip ko dyan sa sabi mo. Tingin ko, napakaganda nung explanation mo. Pero naranasan ko to sa loob ng office. At parang ngayon naiintindihan ko na. Tingin ko yung mga tao ganyan mag-isip na may standard sila para sa sarili nila sa company. Sila yung nababansagan na bida-bida. Na ako sa akin okay lang 'yun. Okay lang 'yun. Na lambes ko na rin narinig 'yun na palagi ako parang ako yung parang yung ako yung ano bang term doon? Parang brown noser ako sa company. Kasi para sa akin paano ba ano bang gusto nilang gawin ko? Gusto na lang ba nila na tumunganga na lang ako, wala akong gawin. Paano? Siyempre ewan ko, wala na rin kasi akong pakialam kung ano yung isipin ng iba eh. Pero nagigets ko na yung bakit may mga nababansagan na ganun. Pero yun yung reality na may mga tao talaga na ganun mag-isip na every time na may makita silang nag-e-effort or nag-step up, nag-act as leader, pero hindi naman sila leader. Nasasabihan sila na, buto, pare-pare naman kami sinasahod, but parang boss to umasta, di ba? Ngayon nagigets ko na. Pero di ko rin sure, baka may tao na, tingin mo ba may tao talagang bida-bida at may taong napagkakamalan lang bida-bida dahil sa kagustuhan niyang mag-improve talaga? Meron akong mga naka-work na ganun. Na, kumbaga, parang hinahakot nila yung trabaho para ihakot din nila yung mga yung attention ng managers, parang inaano nila. Okay. Iba na yung kinukuha nila yung credit sa lahat ng bagay. Yun para sa akin, yun yung bida-bida talaga. May hidden agenda, diba? May hidden agenda siya parang sobrang selfish niya. Hindi growth yung target niya sa ginagawa niya. May selfish. Hindi growth sa team. Parang sa sarili niya lang. Hindi ko alam dati bakit may mga class president. Parang baka culture lang ba yun? Pautot lang ba ng school yun? Pero ang ganda pala nun. Siguro kung naging class president ako dati na may ganito ako mindset, baka diba, yun lang diba, sa loob ng classroom pwede kang magkaroon ng profound at impactful na experience as class president. Pero na-realize ko lang. Naisip ko lang. Yung high school kasi, lang ako eh. CAT talaga ako. CAT lang ako nagpaka-ayos konti kasi pang na-enjoy ko yun. Pero when it comes to lead, kahit nasa military ako, wala din eh. Kailan ko lang talaga natutunan na parang kailangan kong mag-lead na sa sarili ko din, hindi lang sa buong, sa mga co-worker ko. Kasi ang big sabihin naman ng leader, parang ililid mo sila sa tamang way eh. Pag sa tingin mo, parang lumiliko sila hindi sila nag-a-align sa objectives nung group. Kaya tingin ko importante rin yung kaya mong i-lead yung sarili mo kasi paano mo i-lead yung iba sa tamang dandas. Kung ikaw mismo napapariwara ka. Diba? Kaya nga sa amin yung kahit sa mga pati din sa previous work ko, parang laging open yung meeting. Parang yung leader parang sasabihin niya lang yung objective ng meeting tapos lahat meron ng sides kung ano yung nila, yung way in nila sa mga objectives, sa mga sa mga paano ba, mga task na gagawin namin. Para makita ng leader kung ano talaga yung sides nung task. Baka may mga ibang point of view siyang hindi nakikita, which is in a sense dun sa buong group na yun, everybody's a leader kasi parang nagbibigay ka ng iba't ibang leads
sa task kung paano siya gagawin, paano siya execute. So, Ngayon ko lang naintindihan yung mga ganyang bagay. Kasi dati talaga, hindi ko magets bakit may taong nagagawang maging leader. Anong pinagkaiba nila sa akin? Parang ganun. Naisip ko, ano ba to? Superhuman ba tong taong to? Ba ka, no? Pero, tsaka ang galing din ng yung mga types ng meeting na-attendan ko. Every meeting, iba yung nagli-lead. Iba yung magbabasa ng objectives. Tapos kung ikaw yung leader. So lahat kami na-train kung paano namin i-execute paano namin i-write yung document. So in a sense, tinatrain din kami nung tunay na leader namin to be a leader. Ang galing nga eh. yun yung Tinanong ko kasi, bakit kailangan ko pang gawin to? Nung sa previous na job ko. Parang, bakit ko kailangan gawin to? Hindi naman ako binabayaran para para gawin to. In-explain sa akin ng boss ko. Tapos sabi niya, okay daw na tinanong ko. Kasi baka malinaw daw. Mahirap din kung willing ka lang gawin yung mga bagay na kung ano lang babayaran ka. Kasi karamihan ng mga bagay sa buhay mo na makaka-better sa buhay mo, may mga bagay na pwede mong gawin, hindi ka kikita ng pera. Yung ginawa mo. Nung pinasok mo yung software development, nag-aral ka, nag-code ka, hindi ka bayad, di ba? Hindi. So kung ikaw yung tao na gagawa ka lang ng something dahil kung babayaran ka, kailangan mo kasi ng pera, pero kailangan mo rin maintindihan na may mga bagay kang kailangang i-improve at gawin, lalo na sa buhay. Lalo na sa buhay mismo, yung pagiging mabuting magulang, hindi ka bayad dun, di ba? Pagiging mabuting tao, hindi ka binabayaran para maging mabuting tao. So kung willing ka lang gawin ng isang bagay dahil may pera, hindi siya magiging maganda. Pero balik tayo sa topic ni Sadhguru. Meron siyang isang topic na yun ay madness is when what's in your head becomes greater than reality. Madness is greater than... Madness is when what's in your head becomes greater than creation. Parang ganun, than reality. Ang gamit niyang term is kung yung mga nasa isip mo maging greater than sa mga creation ng creator, or in other words, reality. Alam mo yun, yung parang yun yung isa sa mga nagkakos ng depression, mga sadness, na lahat ng iniisip mo, sobrang nag-dwell ka sa iniisip mo na hindi naman nangyayari, pero para sa'yo nangyayari na dahil hindi mo ma-divert yung focus mo. Nandun ka na nag-focus sa kung ano nasa utak mo na hindi naman nangyayari. Pero dahil kakaisip mo, nagiging negative yung impact sa'yo, Parang nagmamanifest na siya sa utak mo na parang nagpapanik ka na, tsaka nagiging... yun daw yung madness. Okay. Totoo yun. Kasi usually ngayon sa mga tao, parang sobrang advanced na mag-isip, di ba? Yung term na ginamit. Ngayon ko lang naalala yun. Sinasabi nga pala dati. Parang ina-assume na nila na ganito yung mangyayari sa kanila na hindi pa naman nangyayari. Nangyari yan sa akin nung nag-start ako na mag-start ng bago after nung nasa military ako. Kasi parang iniisip ko parang hindi ako makiklik. Kasi hindi rin ako nag-click sa military. Parang sabi ko, paano to? Iba na namang culture, work environment. Parang, paano ma-hire ba ako as a software engineer coming from the military? Parang sabi ko, parang medyo mahirap ata to. Parang minamanifest ko na sa isip ko na hindi mangyayari yung gusto ko. Tapos yun, na doon nag-start talaga yung depression. Tingin ko yung isa yun sa nag-start ng depression ko. Parang nag-self-pity ako kasi parang sabi ko. Naisip ko parang to summarize yung topic niya, overthinking siya. Di ba? Ang hirap kasi wag mag-overthink Tulad nung experience mo yan, di ba? Paano mo wag iisipin yung bagay na naiisip mo, naisip mo nga.
ano nakatulong sa'yo para wag isipin yung bagay na iniisip mo na iniisip mo? Ako pag ganun, parang naging advance na ako mag-isip. Parang yung ginagawa ko na, iniisipan ko na agad siya ng solusyon. Di ba? Yun din siya, brain exercise din siya sa akin. Eh. Kumbaga, pag kunyari may naisip ako, shit, baka ganito yung mangyari sa amin. Nag-iisip na ako ng paraan. Parang nag-iisip na ako. Okay lang. Ito yung pwede kong gawin pag nangyari to. Iniisip ko siya in a positive way. Tapos pag naisip ko siya na masasolve ko pala siya, na medyo okay na yung pakiramdam ko. Kung yung yung solution na inisip mo in advance, yung nag-cause sa'yo na mag-stop, mag-overthink. Kasi alam mong may magagawa ka. Kahit mangyari man tong bagay na to, alam mong may magagawa ka, di ba? Tapos parang parang ganun na ako mag-isip simula nung naging magulang na ako. Kasi kailangan mo na rin talagang tanggapin na magfa-fail ka eh. Hindi, meron kang shortcomings talaga eh. Tao ka lang kasi, di ba? Tao ka lang. Kahit gaano ka pa kabuting magulang na tinatry mo i-work lahat ng bagay para sa pamilya mo. Ano talaga eh, sometimes, shit happens. Pero so, at least, alam mo, kailangan mo lang siyang i-mitigate. ang importante na alam mo sa sarili mo na shit happens. Pero alam mo sa sarili mo na may kaya kang gawin when shit does happen, di ba? Kung ano man yung kailangan mong gawin, parang di mo na kailangan isipin yun. Basta alam mong hindi ka mag-stay na sa isang place na mag-dwell ka lang, di ba? Ikaw, importante yun ngayon eh. Lalo na para sa akin yung ganong klase ng mindset. Sobrang nakatulong siya kasi ako dati, sobrang negative ko mag-isip. Tapos parang the more may naisip ako negative, mag-overthink ako, magfo-focus lang ako doon. Tapos, alam mo yun, magdidig deep na yung isip ko. Parang sobrang lalim na rabbit hole ng negativity. Tapos yun nga, yung makaisip ka ng mga possible solution, kahit yung solution na yun, hindi yung siya yung 100% na sagot, may makakatulong siya sa'yo eh. Sobrang nakakatulong na alam mong meron kang pwedeng gawin. Na may kaya kang gawin when things go wrong, di ba? Hindi yung pag nangyari tong bagay na to, katapusan na ng buhay mo. Sobrang nagbago yung mindset. Although ganun ako mag-isip noon. Kumbaga pag nangyari sa akin. Tsaka paminsan mga nangyayari sa buhay natin, kasalanan din natin eh. Kasi parang hinayaan natin na mangyari yun. Diba? Either may gawin ka or wala. May kasalanan mo eh. Magandang quote to eh, na accountability is what you do and not do. Diba? Parang you are accountable for the things you do and not do. So kung meron kang maganda example sa work, yung friend mo siguro hinaharas ng boss tapos hindi mo binibring up sa HR o sa kung ano. Hindi mo pwede sabihin na hindi ko mong problema yan. Accountable ka rin doon kasi tropa mo yun. Tsaka alam mo sa sarili mo kung ano yung dapat gawin, di ba? Alam mo kung ano yung tama at mali. Yung pa lang dapat enough motivation na yun para i-bring up mo sa HR yung ganong klaseng scenario. So hindi dahilan yung hindi ko naman problema yan para hindi mo siya gawin. Yun yung dahilan na bakit ng tao nagfa-fail sila. Kasi parang hinahayaan din nila di ko paminsan yun yung kadalasan nangyayari sa atin eh. Kasi yun yung nangyayari sa atin na parang nag-lead up yung mga problema ko dahil sa mga bagay na hindi ko ginawa. Yung mga bagay na dapat ginawa ko, hindi siguro ganoon ka grabe yung mga nangyari sa amin. May mga bagay pero hindi mo siya pwedeng dibdibin eh. Yun nga yung parang lesson learned na dapat talaga yung mga ganung bagay. Doon ako natuto parang pag nagkamali ako parang okay. Lagi ko iniisip yun. The more mo kayang i-divert yung focus mo sa ano yung lesson na natutunan ko dito. Ano yung pwede kong gawin next time mangyari to. The more ka hindi mapaparalyze nung situation, di ba? Yung sa quote na yun, na accountable ka sa what you do and not do, may mga bagay din naman na out of your, di ba, control.
May mga bagay talaga na kailangan, wala ka talaga magawa, hayaan mo na lang. Tapos focus on what you can control, di ba? Kaya mahirap talaga magbigay ng definite answer sa kahit anong bagay. Oo. Pag may Kasi tao anything can masyadong happen literal. din eh. Kahit meron din pwedeng mangyayari in between dun sa sa problems mo eh. Oo, You di know? ba? Kaya dapat talaga hindi ka, hindi ka one-sided na tao. May nice pong topic tungkol dun eh. So, parang hindi na siya aligned sa main topic. Pero, sa topic na yun, may napakinggan ako sa isa sa mga client namin na dapat marunong kang gumawa ng concise na decisions. Kumbaga, kung lagi ka lang nasa middle, kasi meron siyang ginawang poll, happiness is a choice. Parang yes or no. Do you agree or no? Ang dami daw nag-comment na hindi makapagsagot ng yes, hindi rin makapagsagot ng no. Ang dami nilang binibigay na scenario in the middle na, ay kasi ganito, ganyan, ganyan, pag ganito, ganyan. Kung the more na ganun ka daw mag-isip, the more kang, parang di mo kayang maging solid sa isang topic or sa isang bagay na something you believe in. Kasi parang lagi ka na sa gitna lang. Pero para sa akin, importante kasi na marunong akong gumit na. Oo. Pero may, Paminsan, may, may point din siya na sometimes alam mo dapat kung ano yung stand mo, di ba? May conviction ka na solid na alam mo ito yung tama. Pero siguro with also the mindset of kaya mo rin tanggapin kung malaman mong mali ka in the end. oo. Di ba? And kailangan matuto ka din makinig sa opinion ng iba. Kasi although yun nga may conviction ka na ganito yung paniniwala mo, pero dapat ka rin makinig sa iba para marinig mo din yung panig nila. Kasi di nagiging one-sided ka pag ganun, di ba? Hindi siya okay. Oo, sobra. Pero napaisip ako dun nung sinabi ng isang client namin, lagi ako gumigitna. Wala, ganun ako Yun yung tingin kong tama Kaya ngayon ko na-realize yung importance ng mga debate. Dati kala ko, ba't yung pa kailangan pag-usapan? Ba't di na kayo mabuhay na ganito yung paniniwala niya, ganito yung paniniwala mo? Move on with your lives. Parang ganun. Pero hindi pala yun yung way to go. Mag-usap dapat kayo. The more na magkaiba kayo ng panig, dapat mas lalo kayo mag-usap. Para may digest yung mga decision, di ba? Para come up sila ng something in between both ideals. Kasi para mawala na yung left and right. Oo. Di ba? Panig. Kasi tao naman tayo lahat. Nabubuhay sa isang mundo, di ba? Ito may follow-up topic tungkol dito. Kaya daw yung mga, si Sadhguru nagsabi nito. Kaya daw yung mga hayop, yung mga animals, mas mapayapa pa sila sa mga tao dahil kung ano yung purpose nila na nilagay sila sa mundong to, yun yung alam nila. Stay lang sila doon. Ang problem sa tao daw, hindi nila kayang i-handle yung freedom na meron sila. Totoo yun. Sobrang nag-ano sa akin, kung yung tao daw, ilalagay mo siya sa buhay ng dapat mabuhay lang siya na parang siguro leon o tigre. Mas magiging mapayapa yung buhay niya dahil ang buhay niya magiging mag-hunt, magganto, di ba? Hindi yung kung ano nung ginagawa mo dahil meron kang specific na freedom tsaka ng ano ba yun? Ang tawag dun? Yung sa tao, meron tayong malay. Basta may freedom ang tao na express yung sarili niya. Yun yung hindi ma-handle ng tao. At yun yung isa sa reason kung bakit daming galit, kalungkutan sa mundo daw. Kasi sobrang simple lang ng buhay talaga dapat, di ba? Na-complicate natin. Kung isipin mo, lang naman parang basic necessities lang, uminom, kumain, magkaroon ng, maayos na higaan. Pamilya, yung tao, di ba? Yun lang talaga, di ba? Mapaisip ko bakit iba yung ganong idea, iba yung meaning niya sa iba't ibang tao, di ba? Pero para sa akin, di ka din mag-settle sa, parang sobrang curious kasi sobrang curious ako sa lahat ng bagay. I guess ko yung sinasabi mo kasi ako di ko kaya magstay sa buhay na eat, sleep, rave, repeat. Mga ganun. Di ko kaya. Mapapraning ako doon. Kaya pala importante rin na may parang hierarchy sa mundo. Tulad ni Elon.
si Elon Musk yung nagsaserve na parang example na di ba naman kailangan maging katulad niya, pero kung meron kang pangarap, i-push mo yung pangarap mo. Parang gano'n, di ba? Huwag ka mag-settle na sinasabi ng tao sa'yo na, ano ba yung pangarap mo, sobrang laki. Dapat dito ka na lang, kumikita ka naman na maayos. Lagi ko narinig yun eh. Pero, lagi kong dahilan, parang hindi ako nag-work para lang kumita, magkaroon ng pera. Gusto ko din mag-work na para ma-explore ko yung kung ano ba talaga yung career na pinasok ko. At minsan, it takes not getting paid, di ba? Kasi na-enjoy ko din kasi talaga yung work. Ito, itong ginagawa natin, hindi man tayo bayad dito. Hindi naman tayo bayad dito. Nag-enjoy lang tayo gawin. Tapos kung makikinig ka sa ibang tao, ano ba yung ginagawa niya? Di mo kayo binabayaran yan, tigilan niya. Pero for sure, kung dati makikinig ako doon, titigil ko yun. Ganun na ako mag-isip dati eh. Ngayon, wala akong pakialam eh. Malaking bagay yung nagagawa mo yung gusto mo hanggat alam mong tama, tingin mo mabuti naman, di ba?